kung meron kayong mga bagong ideas, mga bagong opportunity, especially guys sa kaperahan, i-push nyo yan kasi maaari magdala ito ng financial abundance sa inyo, lalo na sa negosyo guys. Kung meron kayong, especially sa arts, something na may kinalaman sa arts, or parang nagbibigay ng enlightenment, mga tutorial siguro, or baka courses, ganyan, or baka mga parang anything na parang material related. Hello guys, hello Taurus, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is New Moon Kapalaran para ngayong June to July para sa Taurus, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi, combination ng positive and negative energy. Yung new moon guys ngayong June ay sa June 6, tapos yung next na new moon naman ay sa July 5 mga kapiksi. So ang reading na to ay para sa period na yan mga kapiksi. So unahin natin tong deck na to guys. Ito yung moon message para sa inyo. A new start is coming. Saktong sakto guys. New moon, new start, new beginning, new hopes, new life, new chapter, new journey, anything new mga kapisi. Pero parang this is a new phase para sa inyo, kagaya ng new moon mga kapiksi. New moon, new cycle, new phase guys. Okay, so kailangan receptive kayo no sa pagtanggap nitong mga bagong simula sa inyong buhay mga kapiksi. Attune to the moon, I'll see it when I believe it. So meron tayong usual na sinasabi no ng mga tao, to see is to believe, 'di ba? Yun yung madalas na sinasabi kapag nakita na nila tsaka sila maniniwala. But in reality baliktad no, you have to see it in your mind first, believe it, and then you will see it in your physical reality. Kaya sabi dito, I'll see it when I believe it. Ibig sabihin, when you believe it in your mind, no? Kapag ka naniwala kayo sa inyong mga thoughts and assumptions, if it's your belief system, then it will be pushed out in your reality. Ibig sabihin, makakita kayo ng evidence, solid evidence sa inyong physical reality ng mga bagay na nire-reflect ng mga bagay na palagi nyong iniisip mga kapiksi. So and sometimes even if you don't believe guys, pero you persist on thinking about it over and over again, eventually you will still see evidence mga kapiksi. Okay, so and that's why when it comes to manifestation, or when it comes to gusto nyong makita yung evidence sa buhay nyo, all you have to do is to just start thinking about it more and more often. Okay, and then sooner or later it will be pushed out in your reality mga kapiksi. Additional meanings for this card, a new start is on its way, bagong simula guys yung paparating sa inyo. Sabi ko nga, maging receptive kayo no, maging handa sa pagtanggap nitong mga bagong simula na to. You will soon start to feel more hopeful about getting what you want. Ibig sabihin, mas habang tumatagal, mas lumalakas yung pag-asa, mas nagiging hopeful kayo, mas nagiging inspirado kayo, motivated kayo no, na makukuha nyo yung mga bagay na gusto nyo or naisin nyo mga kapiksi. Your belief that your dreams can manifest is working well kapag ka-persistent kayo guys. Kapag kayo ay nag-persist and consistent talaga kayo mga kapiksi, parang ano lang yan, pag-exercise no. Pag ikaw, let's say for example, nag-exercise ka with the goal na gusto mo magka-muscle, o kaya with the goal na gusto mong mabawasan yung timbang mo, 'di ba? Yun naman yung usual na reason kung ba't nag-exercise, o kaya gusto mong maging healthy, maging malakas yung katawan mo. Kapag ka nag-exercise ka, let's say 1 week, 2 weeks, makita ka ba agad ng resulta? Syempre hindi, 'di ba? Most of the times it takes months no, sometimes years even, bago mo talaga makita yung resulta
no, sa iyong physical reality. It's the same with manifestation, guys. Before you even see evidence, bago ka pa makita ng evidence sa iyong physical reality, kailangan ka muna maging consistent and mag-persist sa pag-iisip, no? Pag-iisip paulit-ulit ng bagay na gusto mo until it hardens into a fact and mapush out siya sa reality mo. Naintindihan nyo ba? Comment down below, guys, if naintindihan nyo. So, wag nyong kalimutan maging persistent, mga kapiksi. And another important message, guys, is to forget about the past, no? Kalimutan nyo na yung past. You're not going back sa past, mga kapiksi. Papunta kayo sa future. So, dapat ang thoughts and assumptions nyo is nire-ready nyo sa future, mga kapiksi. Okay? Alright. So, comment down below, Taurus, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan. Tingnan natin yung ganap sa inyo ngayong no moon season. Shuffle ko to, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, good news, meron tayong mid-year sale until June 30. Magbibigay ako ng 20% na discount sa lahat ng mag-avail ng course, guys. Kaya mag-avail na kayo until June 30. Sobrang ganda. And sobrang laki ng discount, mga kapiksi. And meron tayong bagong course, guys. Paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. So, para yan sa mga may third party situation sa kanilang relasyon. Opening promo tayo, guys. 30% discount. Sobrang laki ng discount, guys. Avail nyo na habang malaki pa yung discount, mga kapiksi. Alright, so Taurus, guys, kayo ay na-represent ng Queen of Pentacles sa ating spread. Okay, so ito guys, sobrang positive. This is coming from negative energy papuntang positive energy kasi yung iba sa inyo, guys, medyo nai-stress kayo sa inyong kabuhayan. May mga bagay na nagpapastress sa inyo, especially money problems, guys. Pero nakikita rin natin yung pagiging consistent sa pagkilos nyo, mga kapiksi. So, ibig sabihin nito, guys, may mga, especially, guys, kung kayo ay nakautang or meron kayong mga loans, ganyan, meron kayong mga atraso pagdating sa pera, mga kapiksi. So, nakikita natin na medyo stressful kayo, stressful sa inyo kasi hinahabol kayo or palagi kayong sinisingil ng napagkautangan nyo, mga kapiksi. O kaya naman kung hindi naman ito utang, parang mga bills naman, no? Parang feeling nyo mag-overdue na yung mga bills nyo. Let's say for example, mga mortgages sa bahay, o kaya naman sa bangko, bangko, yung mga loans, auto loan, car loan, ganyan. So nakikita natin na parang medyo na-stress kayo kasi parang for some of you, nakikita natin na parang medyo namang problema kayo dun sa department na yun, okay? Pero with your consistency, sabi ko nga, guys, no, yung iba sa inyo very consistent, no? Sabi ko nga kanina, guys, kapag consistent kayo sa pagkilos nyo, pagtsatsaga, malalampasan nyo rin itong mga money problems na to. And eventually, guys, kumbaga parang malalampasan nyo siya, and eventually luluwag-luwag din kayo sa kaperahan. Kung meron kayong mga bagong ideas, mga bagong opportunity, especially, guys, sa kaperahan, i-push nyo yan kasi maaaring magdala ito ng financial abundance sa inyo, lalo na sa negosyo, guys. Kung meron kayong, especially sa arts, something na may kinalaman sa arts, or parang nagbibigay ng enlightenment, mga tutorial siguro, or baka courses, ganyan, or baka mga parang anything na parang material related, mga materials like mga PDF, or parang something na
may matututunan yung ibang tao. Okay? Hindi lang siya limited sa mga product. Parang hindi siya limited sa mga physical products. Pwedeng mga libro siguro or mga tutorials, guys. Yun talaga yung nararamdaman ko, no? Kapag pinush nyo yan, yung mga ganyang klaseng, let's say for example, meron kayong tutorial kung paano matuto mag-gitara, ganyan. O kaya naman, meron kayong tutorial kung paano magsimulang tawag dito, manahe, ganyan. Yung mga ganon, parang tutorial. Magbo-boom yan, mga kapiksi, no? And parang magdadala siya sa inyo ng financial abundance, guys. Okay? So, i-push nyo lang. Kumbaga parang hindi kayo agad-agad makakita ng resulta niyan. Pero yung idea, napaka-fresh, parang magiging yan ng momentum slowly but surely. Pero pag pinush nyo, guys, magiging successful kayo dyan. Okay? So, yan, guys. I-mind nyo yan sa comment section. Mine financial abundance, mine. Ito, opportunity ito eh. Bagong opportunity. Excuse me, sa pera. Mine success, mine makakabayad ng utang yan. Kasi nararamdaman ko na makakabayad din naman kayo ng mga utang for some of you guys. So, what else? Tingnan pa natin, mga kapiksi. For some of you guys, eto, kanina narinig natin yung message sa inyo na you have to let go of the past. And definitely, guys, kasi kapag hindi nyo nilet go yung past, maaaring maulit yung cycle. Nakikita natin dito na yung negative na story nyo before, pwede siyang maulit-ulit, mga kapiksi, ko ano man yung negative story nyo before na nagbigay sa inyo ng depression, nagpasakit ng ulo nyo. Let's say, for example, kunwari lang, nagkaroon kayo ng problema sa relasyon ng partner mo or specific person. Kumbaga parang pag nireplay nyo ulit sa isip nyo yung ganong klase ng sitwasyon, it may happen again, mga kapiksi. Pwede ulit siyang ma-push out sa reality nyo. Kasi yung iba sa inyo parang nagkakaroon na ng mga trust issues and disappointments. Parang hindi kayo makaalis dun sa ganong klaseng emosyon. Mga anxiousness, disappointments, mga trust, mga tiwala, no? Parang yun yung nagpapabigat sa inyo, guys. Actually, emotional baggages nyo yun, and blocks na rin, mga kapiksi. And yun yung nagpapabigat sa inyo habang hindi kayo nag-move on, hanggang hindi nyo nakakalimutan yun, mga kapiksi, it may happen again. Alright? So, you have to learn to let go of the past. Taurus, yun yung advice sa inyo, yun yung message sa inyo, para hindi masyadong maging mabigat yung pagdadala mo ng buhay. Alright? So, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dito sa messages na to, yung mga positive energies na pinapamind ko sa inyo. I-mind nyo yan, mga financial abundance, success, new opportunities, yan, guys, kasi nakikita natin na magdadala ito ng magandang energy pagdating sa inyong kaperahan, guys. Okay? Ito yung ating mga pampaswerte subliminal, guys. Pakinggan nyo para makatulong sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.